Kanyang katapatan sa ating mga buhay na muli tayo ay kanyang iningatan sa linggong ito. Salamat sa kanyang preservation, protection, at kanyang mga provision. Welcome po ang bawat isa na narito ngayon at kami nagagalak na kasama kayo, sama-sama tayo sa pagsamba kasama ng aming mga taga-subaybay at followers sa Facebook page ng Trinity Neighborhood Church. So bago tayo formal na magpasimula, ay gusto nating i-welcome ang ating mga bisita, first-time visitor sa ating kalagitnaan. Narito si Kashika Faith Cortez. Yes? Si Raynel Cortez. So how are these related to How are they related to Cortez? Kapatid at pamangkin ni Sister Rosel. Okay, welcome Kashika Faith and Raynel Cortez. Ganon din, narito po si Ma'am Grace Cano. Ma'am Grace, good morning po. At maging si Iya Jacela. At si Matt Grelan. Tama? Matt. Mga ano po sila, taga Caloocan City. Welcome po sa aming kalagitnaan at kinalulugod po namin, kinagagalak na makasama kayo sa aming kalagitnaan. Okay? At mga ilang pasasalamat at pagbati na mga naganap sa linggong ito, sa katapatan ng Panginoon. Of course, nagpapasalamat tayo sa nangyaring Rebop Theological Forum dito sa ating gusali as announced na tayo ay yung parang regular venue para sa ganitong pagpupulong ng mga pastor. So salamat sa 36 pastors na nakarating dito. Bali parang mga umabot din kami ng 50 persons dito nung Tuesday. So salamat sa part 2 ng kanilang theological forum. At ito ay masusundan pa, Lord willing, sa mga darating na panahon. Ganon din ay nagkaroon ng TNC Ladies and Men's Fellowship, Breakfast Fellowship kahapon. So salamat sa Panginoon sa ganitong gawain na ginaganap ng TNC dito rin sa aming bulwagan. Ito ay monthly meeting ng mga kalalakihan at kababaihan. At ito po ay open sa mga ibang kalalakihan din, couple, na gustong mag-join sa amin sa isang breakfast fellowship. Ito po ay prayer and devotion, at the same time ay fellowship na rin. Now, sa mga ibang pagbati naman, Bridge at si Mary Ann, nag-celebrate ng kanilang anniversary last Friday. Happy anniversary, Brad, at kay Sister. Purihin ng Panginoon sa inyo pong marriage. At ganun din, siyempre, pasasalamat sa mga nakaripas sa birthday, Deacon Dan at Sister Mila at si Jody last week. Pero this week, ito, ewan ko kung paano masasabi ko dito. Pwede ko bang gamitin yung isang pangalan ng estasyon dito? Although sarado na to ABS-CBN. Ang birthday boy seniors na sila Cesar, Boy at saka Nato. Tandaan nyo ABS-CBN. At saka Channel 13 yun. 12 at saka 13. So this week, batiin po natin tong ABS-CBN boys na sila Brother Boy Angeles, Brother Cesar at si Chairman Nato. Ayun. Wala pa. Chairman, nandiyan ka na ba? Wala pa. Sige. At papuri sa Diyos sa buhay ng ating mga kapatid na to na bahagi ng seniors. Okay. At mga ilang patalastas din po at announcement. Of course, this Sunday is ang kinatawag po naming corporate worship na sama-samang pagsamba na bilang observance ng utos ng Panginoon na alalahanin natin ang araw ng Sabat. Ito po ay nangyayari ngayon, ganitong oras, 10 hanggang 12 noon. Nasusundan ito ng lunch fellowship. By the way, dun po sa aming mga bisita, we would like to inform you na after po nito, mag-stay po kayo. Meron kaming inihandang lunch para sa atin so that kami po ay maka-fellowship pa namin kayo ng ilang mga minuto over food. Kaya mag-stay po kayo. Ganun din, mamayang hapon, pangungunahan tayo ni Brother Kevin sa ating corporate prayer meeting naman, sama-samang pananalangin. So ito po ay gawain din ng iglesia o ng aming
church para sa pagdulog ng mga kahilingan, panalangin at pasasalamat sa Panginoon. Ito po ay sama-samang panalangin. At during the week, para dun po sa mga interesado, ay meron din kaming pag-aaral. Pero ito po ay nangyayari online. Meron kaming Monday class at midweek Bible class na pinangungunahan ng aming pastor, Pastor Joel. Ito po ay pag-aaral sa salita ng Panginoon sa iba't ibang mga topic na may kinalaman sa salita ng Panginoon, mga katotohanan ng salita ng Panginoon. At ganoon din, pinapaalam po natin muli, no? Ito po ay announcement, urgent. There is a career orientation seminar para sa mga high school and college. Magpatala na po kayo, mag-register kayo. Meron po kaming poster na meron pong QR code. Pwede nyo pong scan na yon para ma-register kayo. Deadline will be until next Sunday na po. Today is 10, next Sunday is 17. Ito po yung mangyayari sa 24, 1 to 4 p.m. Dito rin po sa aming worship hall. Mga high school student, college student, mga nag-iisip kayo, hindi nyo pa alam kung anong kursong kukunin nyo, nagdadalawang isip kayo, ito ba yung para sa akin? Maybe this seminar is para sa iyo, kabataan. So, inanyayahan namin kayo. Gayon din ay merong isang ministry ang ating kapatid dito, Brother Glenn and Sister Abby, yung Christ Unfold. Sila din ay magdaraos ng conference dito rin, sa aming same hall na ang magiging speaker ay si Pastor Noel Espinosa. The title is A Hunger for Substance. Ito po ay Reformation Conference, open po sa mga kalalakihan naman na nasa ministeryo, mga nangunguna sa church na gustong malaman ano po ba ang Reformation. So ito po ay meron ding registration at ito po yung mangyayari sa October naman, October 25. So i-approach nyo lang po ang mga leaders ng PNC at maging si Brother Glenn. At last but not the least, ay muli, ina-announce po natin ang 2025 TNC Retreat na gaganapin po sa Tagaytay. For those members na nagpahayag na kanilang desire na mag-join, ang theme natin for this year is pinamagatang Truth or Built to Stand, Choosing Truth in a Compromising World. So ito po ay pag-aaral sa aklat ng mga judges. Kilala niyo po yung mga judges? Ang isang pinakakilala dito ay si Samson. Although yung mga kwento sa kanya, yung mga kwento na alam natin ay medyo hindi consistent sa Bible, pero mas maganda na tingnan natin ang buhay ng mga judges ito at anong tinuturo sa atin about truth. Especially sa panahon natin na hindi na pinahalagahan ng salita ang katotohanan ng Panginoon. So, December 28 hanggang 30, CCT Tagaytay. So doon po sa mga members ay nire-remind din po ang ating mga contribution. Okay, tingin ko yun lang yung mga announcement for today at maraming salamat at formal na tayong pupunta sa ating pong pagsamba at bilang panghimok sa atin mga kapatid, mga bisita, mga kaibigan at maging sa mga tumutunghay sa live stream, gusto kong basahin sa inyo ang ilang mga talata na matatagpuan sa Psalms 103, verse 8 to 18. Sinasabi ng Panginoon sa mga talatang 8 hanggang 18, ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, hindi magagalitin, at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Hindi siya laging makikipaglaban, ni pananatilihin ang kanyang galit magpakailanman. Hindi niya tayo pinakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan, ni ginantihan tayo ng ayon sa ating mga kasamaan. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa sa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayon kadakila. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Kung paanong ang Ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Kapagkat ang ating kalagayan ay Kanyang nalalaman, naaalala niya na tayo'y alabok. Tungkol sa tao, ang Kanyang mga araw ay parang damo.
Siya'y lumalagong gaya ng bulaklak sa parang. Ito'y dinadaan ng hangin at ito'y naglalaho. At ang mga lugar na yon ay hindi na nalalaman. Ngunit, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Para sa mga natatakot sa Kanya at ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak, sa mga nag-iingat ng tipan niya at sa nakakaalalang gawin ang mga utos niya. Palain ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Siguro nung bata kayo ay naglaro din kayo nung isang laro na naisip to ng mga Celtics. Ito yung mga Irish ngayon at Scottish. Yung kukuha sila ng flower na daisy para kasi gumanda yung pakiramdam nila dahil yung daisy ay namumukadkad pala to sa morning. Kaya ang tawag sa kanya ay daisy eye. Day eye. So, yung petals nito, puti, representing pure and innocence, ay tinatanggal mo, no? At sabihin ng bata ay, he loves me not, he loves me, he loves me not. Ganun. So, kaya ito ay nakakabit sa romantic interest. Nung mga bata pa tayo, nung naglalaro pa tayo ng flames, at meron tayong crush, hindi natin malaman, dadaanin natin sa pagpitas ng mga petals. He loves me not. Ganun yung pinanggalingan pala nun. At yung mga Victorians o mga British ang naglagay ng he loves me not. Well, anong kinalaman niya sa binasa natin? So, ang pag-ibig ng Diyos. So, kung ang pag-ibig ng Diyos daw ay parang ganun, sa laro ng he loves me not, ay ang Panginoon ay parang nasa roller coaster kung ibabatay niya sa mga pag-uugali natin. Dahil kailanman, yung mga ugali natin ay hindi ka mahal-mahal sa Panginoon. No? Pero isang bagay na aliw sa isang tunay na mananampalataya, tunay na naliwanagan sa katotohanan at salita ng Panginoon, ay ang doktrina ng God is immutable. Maraming beses na namin pinag-aralan to sa TNC. God is not changing. He is not changing. So, kaya ang pag-ibig ng Panginoon ay tunay na hindi rin nagbabago. So, yun yung binasa natin, Psalms 103, at mamaya, nandun din yan sa ating kakantahin. So, anong gusto nating ipaalam dito, mga kapatid, bilang paghahanda sa pagsamba sa Panginoon? Una, totoo na may pag-ibig ang Diyos sa lahat ng kanyang sangnilikha. Totoo ito. Subalit, sa isang banda, maaari ding tanggalin ng Diyos ang kanyang kabutihan sa isang tao. Lalo na kung siya ay hindi nagsisisi sa kanyang kasalanan at patuloy siyang naghihimagsik sa Diyos. So, huwag natin abusuhin yung salita o yung nasusulat sa Bible na God is love. Pagkat ito yung ginagamit ng mga ilang tao to tell themselves na kahit anong mangyari, mahal naman ako ng Diyos dahil Diyos ay pag-ibig. Ito yung gusto nating liwanagin. What do we mean? What kailangan nating liwanagin ito? Well, una sa lahat, God's love is not eternal justification. Hindi ito yung nagpapamatuwid sa isang tao, even sa isang mananampalataya. Dahil kung ang isang tao ay nagpapatuloy sa isang rebelyon, paghihimagsik sa Panginoon, pagkakasala, ang Diyos ay meron ding hustisya para parusahan siya. And even He can withdraw His mercy. The fact that we are here, tayo ay nabubuhay ngayon, nandito tayo sa silid na to, ay kabutihan ng Diyos. Hindi ba't nabasa natin, hindi tayo tinatrato ng Panginoon na nangaayon sa ating mga kasalanan. Sapagkat kung hihingin natin ng hustisya, ito nga yung mga mali sa hustisya. Pag hiningi mo talaga ang hustisya ng Panginoon, ay baka po wala na tayo dito, tinupok na tayo ng Panginoon, pinuksa na tayo. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa bawat kasalanan nating nagawa ay kamatayan. Subalit, pinag-aralan natin, di ba, ang steadfast love ng Panginoon na hindi nagmamaliw. Ito po yun, pinag-aaralan natin. So, God's love is infinite. Ito ay walang sukat. Sabi dito, kung paanong ang, in verse 8, sapagkat kung paanong 11, ang langit ay mataas kaysa lupa,
walang sukat po yun, hindi natin kayang sukatin, ay gayon din ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga, take note, natatakot sa Kanya. So, ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago ay para sa Kanyang mga anak. Ang Kanyang pag-ibig na hindi nagbabago ay sa mga tao na nakay Kristo. Hindi po para sa lahat. Take note, sinabi dito ng salmista, sa mga natatakot sa Kanya, sa mga tumutupad sa Kanyang mga utos. So anong magagawa nito sa ating buhay, kapatid? Brad, bakit mo sinasabi yan? Well, anong may tutulong nito? God's unchanging love can make a great difference sa ating mga buhay. Una, is to know the true God. Dapat mong malaman na ang totoong Diyos ay hindi lamang Diyos ng pag-ibig, kundi Diyos ng hustisya. At kaya niyang magpatawad sa ating mga kasalanan. Dahil pinaabot niya rito ang kanyang bugtong na anak. Yun ang totoong pag-ibig, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa kabayaran ng ating kasalanan. Pangalawa, we can rest confidently in the Lord. Dahil alam natin na ang Diyos ay hindi nagbabago, sa buhay na to, na napakadaming uncertain, we can rest confidently in the Lord. Pangatlo, we can find comfort sa pabago-bago nating buhay, pabago-bago. Ang affection ng ating mga kapwa, mahal sa buhay, maaring magbago. Ang ating kalagayan sa buhay, maaring magbago. There is instability in the fallen creation, but because God is unchanging, lalo na ang kanyang pag-ibig, sabi nga doon, it never ceases. At bilang mga mananampalataya, tayo ay inutusan din ng Panginoon para gayahin, ipakita ang pag-ibig na pinakita sa atin ng Ama. Kung paano tayo inibig, ay gayon din ang ating ipapakita sa ating kapwa, especially sa ating mga kapatid. And lastly, para tayo ay magpagal sa ating mga troubles. So, hindi naman sinabi ng Panginoon na bilang mananampalataya, tayo ay exempted na sa lahat ng bagay sa mundong to. Subalit, sa mga tunay nakakakilala sa pag-ibig ng Diyos, kagaya ng sabi ni John, for God is love, lahat ng totoong nakakaunawa ng kanyang pag-ibig ay magpagkilala sa totoong Diyos. Pwede siyang umasa sa Panginoon. So now, bilang isang sasamba, haharap sa Panginoon, alam mo na ba ang pag-ibig na to ng ating Panginoon? Ikaw bilang mananampalataya, pwede mong gamitin ito para sindihan muli ang sigla ng iyong paglilingkod. Paglilingkod para sa pagsamba sa Panginoon sa Kanya. Alamin mo, balikan mo ang unang pag-ibig. Sabi nga, di ba, sa Revelation, balikan mo ang unang pag-ibig na ginawa, unang pag-ibig mo sa Panginoon. So magandang i-remind natin sa ating mga sarili, kapatid, habang tayo ay sasamba ngayong umaga. Tayo po yung magkaroon ng katahimikan. At awitin po natin yung unang hymno natin bago tayo manalangin. Hymn number 10, in response to the Psalms 103. Tayo po yung magsitayo. Hymn number 10, Oh, come my soul. Hikayatin natin ang ating kaluluwa. And bless thou the Lord thy Maker, and all that is within me. Bless His holy name.
seek Him, boundless and endless as the heavens above. Bless Him forever, wondrous in might. Bless Him, His servant, that in His will delight. His love is like a father's to his children, tender and kind to all who fear His name. For well He knows our weakness and our frailty. He knows that we are dust. He knows our frame. Bless Him forever, wondrous in might. Bless Him, His servant, that in His will delight. We fade and die like flowers that grow in beauty, like tender grass that soon will disappear. But evermore the love of God is changeless, still shown to those who look to Him in fear. Bless Him forever, wondrous in might. Bless Him, His servant, that in His will delight. High in the hands, His throne is fixed forever. His kingdom rules for all from pole to pole. Bless ye the Lord through all His wide dominion. Bless His most holy name, O thou my soul. Bless Him forever, wondrous in might. Bless Him, His servant, that in His will delight. Amen. Manatili po tayong nakatayo at samahan niyo po ako sa panalangin. Tunay, O Diyos, na karapat-dapat mong tanggapin ang lahat ng mataas na pagsamba at papuri dahil Ikaw ay marapat sa iyong kabanalan, sa iyong katangian, sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. Patuloy namin kinikilala ang aming mga kahinaan, pagkakasala, ang aming kalagayan sa iyong harap kami, Panginoon, ay mga alabok. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong malaking kahabagan sa amin dahil hindi mo kami tinatrato ng naaayon sa aming mga kasalanan. Ang iyong pag-ibig ay patuloy mong ipinapakita, ang iyong changeless love sa mga natatakot sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami sa umagang ito na ihandog ang pinakamataas, pinakadalisay na pagsamba na naaayon sa iyo pong mga salita. Linisin at patawarin kami muli pamamagitan ng dugo ng aming Panginoon Jesus. Salamat sa katwiran, balabal ng katwiran na ibinigay sa amin pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Kaya't kami ay maaring tumindig ngayon sa bulwagang ito upang sambahin ka. Nawa ang laman ng aming pag-iisip, puso, ay tanging isambahin ka, Panginoon. Tingnan namin, Panginoon, ang aming mga sarili sa iyong harap. Patuloy naming siyasatin ang aming pag-ibig. Kung ito nga ba, Panginoon, ay naaayon sa inaasahan mo sa amin, lalo na sa iyong mga anak. At ipakita mo rin, Panginoon, ang iyong habag sa mga tao na wala pang tunay na pagkakilala sa iyo. Sana ay maranasan din nila ang iyong pag-ibig, ang iyong pagliligtas kay Kristo, Panginoon. At nawa, sa bawat bahagi ng aming pagsamba, tunay na maging mabangong samyo ito sa iyong paningin, Panginoon. Ang aming awitan, ang aming pagbabasa ng iyong salita
at lalong-lalo na ang pangangaral ng salita na dadalhin mamaya sa likod ng pulpitong ito. Maging ang aming mga possessions, ang bahagi nito na aming ibabalik bilang kaloob, sana yung maging katanggap-tanggap bilang pagsamba sa iyong banal na harapan. Nawa ang iyong presensya ay maranasan namin, Panginoon, habang kami ay narito sa gusaling ito. Tulungan mo kami at ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ay po, magsipo na po. But evermore, the love of God is changeless, still shown to those who look to Him in fear. So habang nabubuhay tayo, mga kaibigan, mga bisita namin, ay hindi pa huli ang lahat dahil patuloy na ipinapakita ng Panginoon na kanyang pag-ibig sa lahat kay Kristo. Minsan pa tayo umawit in hymn number 714, we will find the hymn dito that speaks about our God, our glorious God, na hindi kasya, hindi enough ang mga instrumento para ipaabot sa Panginoon ang tunay na pagsamba. At ito din naman ang kaugalian ng isang tunay na sumasamba sa Kanya, bagamat wala siyang daladalang mga pantugtog in His presence. Yung ating pagkanta, yung ating puso, ay nakikita ng Panginoon sa ating pag-awit, with harps and with viols. With harps and with viol, there stand the great throne in the presence of Jesus, and sing this new song unto Him who had loved us and washed us from sin. Unto Him be the glory forever. Amen. All these once were sinners, defiled in His sight, now arrayed in pure garments, in praise they unite. Unto Him who had loved us and washed us from sin, unto Him be the glory forever. Amen. He maketh a rebel a priest and a king. He hath brought us and taught us this new song to sing. Unto Him who had loved us and washed us from sin, unto Him be the glory forever. Amen. How helpless and hopeless we sinners had been, if He never had loved us till cleansed from our sin. Unto Him who had loved us and washed us from sin, unto Him be the glory forever. Amen. Aloud in His praises our voices shall ring, so that others believing this new song shall sing. Unto Him who had loved us and washed us from sin, unto Him be the glory forever. Amen. Tunay na kung hindi dahil sa pag-ibig nito ng Panginoon, tayo would be helpless and hopeless, sabi dito. He makes the rebel and a priest a king. So, ibig sabihin, in other words,
Tanging ang Diyos lamang sa pamamagitan ni Kristo ang magbibigay sa atin ng katuwiran sa harap niya. Walang sino man ang maaari sa atin, ang karapat-dapat sa harap niya. Subalit, pananampalataya, pagsisisi na ating kasalanan at pagtanggap sa tinapos ni Kristo sa krus bilang ating katuwiran. Ito yung pinapasalamatan ng hymn writer. And to Him be the glory who had loved us and washed us from sin. So, ano pinakamalaking pagpapala na matatanggap ng isang tao? Katanyagan, karunungan, kayamanan, kalakasan, kalusugan? No. Ang pinakamahalaga, pinaka-importanting pagpapala ng isang tao na tanggap niya ay mapatawad siya sa kanyang mga sala. Kaya nga, walang sawa siyang nagsabi, unto Him be the glory forever. Amen. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dumako sa ating mga pagkakaloob at hilingin natin ang mga ushers na samahan tayo sa pagkalap ng ating mga kaloob. Ito po ay bahagi rin ng ating pagsamba sa Panginoon. Alam natin yung 8th commandment, no? Na thou shall not steal. Pero hindi natin masyadong nakikita na ito ay may kinalaman din sa ating mga possessions. Dahil in the Old Testament, as I have researched, sabi doon na isa pala sa kasalanan ng mga Israelite ay kikidnapin nila yung kanilang kapwa Israelite at ibebenta nila sa karatig ng mga bansa para pagkakitaan. So sa isang banda, ito yung tinatawag ng Panginoon na pagnanakaw. Dahil yung mga Israelite na to na ibinenta na sa ibang nayon, ay wala nang pagkakataon para sumamba sa kanyang Diyos. In that sense, ninanakaw ng mga kapwa niya, ng kanyang mga kapwa, at nagagalit ang Panginoon sa kasalanan na to. Ganun din naman sa mga possession nila. Ito ay bahagi na ninanakawan ng Panginoon kapag hindi natin kinikilala ang mga bagay na ito na galing sa Kanya. That's why pinaalala ng Panginoon na you are robbing yourself of the blessing na ibinibigay ng Panginoon. So, with this, may we be reminded na even our possessions ay bahagi ng pagpapala ng Panginoon. At ito ay bahagi na binabalik natin bilang pagsamba sa Kanya. Pasalamatan at panalangin po natin. At sa mga kaibigan namin na nakatunghay sa live stream, meron din po kaming account na pwede nyong ibigay. Kung kayo ay hinihimok ng Panginoon para magkaloob, ay naka-flash sa screen ang aming pong account po. Salamat. Aming Diyos, muli sa pagkakataon na to, maraming salamat dahil patuloy naming taglay ang buhay na galing sa iyo. Ang mga talento na pinagkaloob mo para maggamit namin sa aming pong hanap buhay, pagtatrabaho, at sa lahat ng paraan na kung saan ipinagkakalob mo kami ay kumita at magkaroon, Panginoon. Salamat dahil hindi ka nagkukulang sa lahat ng bagay na ito. At ang kaloob na to na naming nalikom, nawa, Panginoon, ay may kalakip kaming panalangin na gagamitin mo para sa pagsulong ng iyong kaharian, pagpapalaganap ng Ebanghelyo, pagsuporta sa mga tapat na manggagawa ng iglesyang ito, at sa mga pangangailangan din of necessity and benevolence. Salamat, Panginoon, dahil ang mga bagay na ito ay pawang kami ay mga steward lamang. At naway matagpuan mo ang aming mga kamay na tapat sa paggamit nito para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tawagin po natin si Brother Neil para pangunahan tayo at sa ating pong scripture reading. Good morning. I invite po everyone to open po ang kanilang mga sali ng Biblia sa Matthew 3 sa pagbasa po ng salita ng Diyos. And everyone to stand po sa paggalang din po. Okay. Mateo 3. Okay. Nang mga araw na iyon ay dumating si Juan na taga-pagbautismo na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsabi,
Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, sapagkat siya ang tinutukoy sa pamamagitan ni Propeta Isayas ng kanyang sabihin, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin niyo ang kanyang mga landas. Si Juan ay nagsusuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at sa isang pamigkis na balat sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. Pumunta sa kanya ang mga mamamayan ng Jerusalem, ang buong Judea at ang buong lupain sa paligid ng Jordan. At sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Ngunit nang makita niyang maraming mga Fariseo at Saduceo ang nagdatingan upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayong mga lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa puot na darating? Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi, at huwag niyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kaya ng Diyos na gumawa ng anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at hinahagi sa apoy. Binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. Verse 13. At mula sa Galilea pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, "Ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw ang lumalapit sa akin." Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, "Hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran." At siya ay sumang-ayon. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad-agad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako ay lubos na nalulugod." Amakaupo na po lahat. Okay. A very short take lang po sa ating nabasa. Last week, if we remember po sa Matthew 2, mababasa po natin dito yung message or the prophetic confirmation of Jesus Christ as being the Messiah. But here po sa Matthew 3, we have we could call it as a divine confirmation dahil bumaba po mismo yung Espiritu ng Diyos, then said, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." And this confirms po that Jesus is the Son of God and our Messiah. Salamat, Brother Neil. Bago po tayo dumako sa rurok ng ating pagsamba, pakikinig ng salita ng Panginoon, tayo po umawit muli. Hymn number 360 sa ating mga hymnaryo. 360. So, aawitin po natin to sa isang tune na maaring nakanta na natin previously. So, hindi pa po Lord's Supper, pero kasi ang hymn na to ay na-associate sa remembrance of the Lord's Supper. Pero in verse 4, makikita natin dito na
When to the cross I turn my eye and rest on Calvary. O Lamb of God, my sacrifice, I must remember thee. So, alalahanin natin dito. Remember thee, in verse 5, and all thy pains, and all thy love to me. So, well, tingnan natin, ano yung sakripisyo na ginawa ng anak para sa atin, si Kristo na nahirapan. Dahil ito ay sa pagmamahal niya sa kanyang ama at para tubusin ang kanyang mga inirang. According to thy gracious word. According to thy gracious word, in meek humility, this will I do, my dying Lord, I will remember thee. Thy body broken for my sake, my bread from hand shall be. Thy testamental cup I take, and thus remember thee. Gethsemane can I forget, or there thy conflict see, thine agony and bloody sweat, and not remember thee. When to the cross rest on Calvary, O Lamb of God, my sacrifice, I must remember thee. Remember thee and all thy pains and all thy love to me. When thou shalt in thy kingdom come, and when these failing lips grow dumb, and mine and memory flee, when thou shalt in thy kingdom come, Jesus, remember me. Tawagin natin si Pastor para sa pangkalahatang panalangin. Sige, basahin po muna natin ang teksto na ating pag-aaralan na matatagpuan sa Luke chapter 8, 3 talata lamang po muna. Luke chapter 8 verse 1 to 3. Pagkatapos ito ay nagtungo sa bawat lungsod ang mga nayon na ipinangangaral at ipinahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12. At ang ilang babae na pinagaling mula sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena na mula sa kanya'y 7 demonyo ang lumabas. Si Juana na asawa ni Chusa, nakatiwala ni Herodes, at si Susana
at marami pang iba na nagkaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-arian. Tawagin po natin si Pastor para sa sama-samang panalangin at sa pangaral ng salita. Salamat, Deacon Joe, sa pangunguna sa pananambahan. Salamat din po sa presensya ng bawat isa. May mga pahabol na, may dalawa pong pahabol na bisita, si Isel Angeles, na I think second timer siya, no? At si Jonar Pardilla, na hindi may tatangging pamangkin ni Bridge daw. Okay. So, welcome Brad sa PNC at maging sa aming mga first time visitor po ngayong umaga, no? Si Matt, si Iya, at si si Kisha at si Nino at meron pa isa, si Ate Grace, no? So marami pong salamat sa inyong presence. Yung pong mga bisitang ito ay naimbitahan ng mga kaibigan. Ang tatlo po ay walk-in at nakita daw po tayo sa invitation by Facebook page. So yung pong mga bisita, mga followers po namin sa FB, malugod po namin, gusto ko namin kayong makilala in person. Narito po yung aming mga ilan sa mga FB followers natin na narito po ngayon. So yung pong ating mga followers din, no? Si Papa Roman, si Tatay Erning, Nanay Lydia at ang aking ama, bagamat medyo mahirapan na bumiyahe, pero doon po sa mga may lakas pa po para makilala namin kayo, ay malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating lingguhang pananambahan tuwing alas 10 po ng umaga hanggang alas 11:30 ng umaga. Marami pong salamat sa inyong presensya sa umagang ito. Tayo po'y dumako sa ating pangkalahatang panalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa isang linggong pag-iingat na iginawad mo sa amin at kami po ay dumako sa pangalawang linggo ng buwan ng Agosto. Tunay nga, Panginoong Diyos, na sa mga nakalipas na linggo ay aming nababalitaan ang mga aksidente, mga namatay, mga nagkaroon ng pinsala sa mga sakuna. Subalit kami ay narito upang pakita mo sa amin na ikaw ay sadyang mabuti at mapagpala at hindi mo hinayaang dumaan kami sa madilim na probidensya ng aming buhay. Salamat sapagkat sa pagkakataong ito, ang oras, ang lakas ay ginugugol namin para sa pananambahan sa umagang ito. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyong patuloy na pagbibigay ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Salamat po, O Diyos, sa buhay at kalakasan, sa karunungan at talino. Salamat din, Panginoon, sa pamilya na aming kinabibilangan. Salamat din sa araw na ito upang ikaw ay sama-sama naming papurihan at pasalamatan. Itinataas din po namin at aming pong inilalapit sa iyo ang mga kapatid namin na magdiriwang sa linggong ito. Salamat po sa kanilang buhay at paglilingkod. Salamat at sila po ay matapat na nagiging kabahagi ng buhay ng iglesyang ito sa mahabang panahon. Tinataas po namin, O Diyos, si Chairman Nato, si Brother Nato, sa kanya pong momentous birthday this week, at ang aming kapatid na si Brother Cesar at si Kuya Boy. Salamat po sa kanilang buhay. Ang kanila pong dagdag taon at edad sa kanilang buhay ay patunay lamang na ikaw ay patuloy nagpapala sa kanila. Salamat din, Panginoon, sa mga attenders na dinadala mo sa aming kalagitnaan, ang mga kaluluwa, bata man o batanda. Ikaw, Panginoon, na nagdadala ng mga kaluluwang ito upang ilapit mo sa iyong anak na si Kristo Jesus, na sa kanilang pakikinig ng iyong salita ay dahan-dahan silang matamnan ng iyong salita ng kaligtasan at naway dumating sa kanila ang pagsisisi at pananampalataya. Sa aming patuloy, O Diyos, na pagsamba at kami ay nasa tugatog na ng aming pagsamba, humihiling po kami kagaya ng banal na spirito na bumaba sa aming Panginoong Kristo nang siya'y bautismuhan, malayang kumilos sa aming kalagitnaan sa gusaling ito at maging sa mga nanonood sa mga oras na ito, na ang konbiksyon, ang pagpapala, ang sumbat at ang pagtuturo ng banal na spirito ay nawang mangyari sa aming kalagitnaan. At maitaas ka, O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus.
Amen. Para po sa aming mga visitors, no, sa aming mga bisita sa umagang ito, kami po ay nasa series ng aming pag-aaral sa Gospel of Luke, no? At ito po yung isang bagay na aming pong chapter by chapter naming tinatalakay, no? Nagsimula po kami nung December, no? Sinimulan po namin yung pag-aaral sa Ebanghelyo ni Lucas nung December, sapagkat yung chapter 1 ng December ay nakafocus po siya sa first coming ng ating Panginoong Kristo. At alam naman po natin, ng Disyembre, ito po ay pagdiriwang ng unang pagparito ni Kristo. At natapos po yon hanggang sa nagpatuloy na po kami sa pag-aaral ng Ebanghelyo ni Lucas. So from time to time, may mga visiting preacher, may mga ibang mga kalalakihan na humahalili sa akin, kaya dahan-dahan din pong hindi ganun kabilis umusad ang ating talakayan. Sa umaga pong ito ay nasa chapter 8 na tayo, no? At gaya po ng isang team sport, no, yung pong mga sumusubaybay sa FIBA Asia 2025, nanalo po kahapon, no, ang Gilas, 1-2 ang score, pero ito po ay patuloy na pinapakita na sa isang team sport, yung isang team na magcha-champion, may mga kinikilalang mga key players yan. May mga talagang mga pangunahing mga manlalaro o mga players para manalo sila. Subalit kung sila lamang ay hindi maaaring mag-champion ng isang team. Kung paano si Michael Jordan na kinikilalang the greatest basketball player of all time sa NBA, kung wala daw po si Scottie Pippen at wala din daw po si Dennis Rodman, ay hindi niya maaabot ang 6 na kampyonato sa NBA. Ganon din po sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Makikita natin dito, ang ating Panginoong Kristo ay nagmiministeryo, subalit sa kanyang pagmiministeryo, naroon po ang mga sumusuportang manggagawa sa kanya. Bukod po sa 12 alagad. Kasi ang ating kilalang kilala ay yung 12 alagad. Yung 12 disciples, ang ating madalas na makita. Subalit, ang kagandahan po sa Ebanghelyo ni Lucas, si Lucas lamang po ang nagbigay ng espesyal na atensyon sa mga characters sa panahong iyon na hindi binanggit ng ibang mga ebanghelista. Halimbawa po, si Lucas po ang nagbigay ng espesyal na atensyon sa mga outcasts of society. Kagaya po ng mga balo, ng mga makasalanan, kagaya nung nasa chapter 7, yung pong makasalanang prostitute na nagbigay at nag-alay ng mamahaling pabango sa Panginoong Kristo. Si Lucas po ang nag-capture yung event patungkol sa isang tax collector na kagayang si Zacchaeus. Si Bartimaeus na isang bulag. At ang 10 mga pinagaling niyang ketongin na outcast ng society. So dito makikita po natin na si Lucas ang siyang nagbibigay ng special attention sa mga ordinaryong taong ito o maaaring hindi na pinapansin ng lipunan sa panahong iyon, subalit makikita po natin kung ating titingnan ng malalim, ito ay may kahalagahan. At sa umaga pong ito ay titingnan natin ang mga taong sumuporta sa ministeryo ng ating Panginoong Kristo. Kung papansinin po natin in chapter 8 verse 1, sabi dito soon afterwards. Ito po ay isang time element na tumutukoy sa previous chapter. Ano po ba yung previous chapter na ating pinag-aralan? Yung pong anointment ng sinful woman sa paa ng ating Panginoong Kristo. Di po ba, nilinaw natin na yung Simon the Pharisee at Simon the Leper ay magkaibang tao. Parehas na pangalang Simon, pero magkaibang taong tinutukoy. At magkaiba din po yung pong pabango na ibinigay doon kay Simon the Leper. Ito po ay sa closing part na ng ministry ni Kristo. At itong nangyari sa Luke chapter 7, sa huling bahagi ng chapter 7, ito po yung Simon the Leper, Simon the Pharisee na nangyari sa pasimula o kalagitnaan ng ministeryo ni Kristo. Kapansin-pansin din po natin sa chapter 8 verse 1, yung pong makikita natin dito na ang paglalaan ni Jesus
ng komprehensibong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi po ng talata He went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. Wala pong kagaya ngayon na Zoom o Facebook Live o di kaya ay YouTube na kung saan ang mga tao ay maaaring makinig ng mensahe, local man o abroad. During that time ay talagang old school ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Para marinig ang mensahe, pumupunta siya sa mga lunsod, sa mga nayon, at mga kaliblibang lugar. Remember yung pong bayan ng Nain, isang bayan na hindi kakilala, hindi ganun kapopular, pero naisulat dahil sa binisita ng ating Panginoong Jesucristo. At makikita po natin dito, ang kanyang daladalang mensahe ay hindi negosyo. Hindi po kwentong kutsero. Hindi po mga mensahe na nagbibigay kaaliwang pansamantala. Ito po'y mensahe na may kinalaman sa buhay at kamatayan. Ito po'y mensahe patungkol sa langit at impyerno. At ito'y may kinalaman sa mabuting balita ng kaharian ng Diyos. This is a radical announcement of God's reigning, God's grace, and God's restoration. Kapansin-pansin sa sumunod na talata, verse 1 pa rin, and the 12 were with him. So, given na po yun, na meron talaga siyang mga alagad. Given po yun na meron siyang 12 alagad na kung saan ay ito yung kasakasama niya sa 3 years ministry niya. However, ito po yung isang bagay na gusto kong banggitin. Tanging si Lucas lamang na hindi binanggit ni Mateo, ni Marcos at ni Juan, na meron palang support ministry si Jesus ng mga kababaihan. Tanging si Lucas lamang at dito natin makikita on this particular verse. And it is Luke who revealed this group of women, and this group of women played a crucial role. They are doing behind the scenes. What a remarkable that these women, they were not just passive followers, but rather they are active supporters in the ministry of Jesus for the expansion of the kingdom of God. Sa panahon na tinalikuran na ni Jesus ang negosyo ng kanyang ama bilang isang karpintero, matapos na talikuran ni Jesus ang pagiging isang karpintero ng kanyang ama, hindi na siya bumalik dito at sinunod niya na ang kalooban ng kanyang ama kung bakit siya naparito. Ang verse 1 ng chapter 8 is the summary kung paano po lumaganap, paano nagministeryo ang ating Panginoong Jesucristo. But ang kamangha-mangha dito is in verse 2 and in verse 3. In verse 2 and verse 3, this is a very peculiar, very unique account na tanging si Lucas lang ang nagtala. Si Lucas lang ang nagsulat nito. At itong sulat na ito ay hindi mo masusumpungan kay Mateo, Marcos, at Juan. 3 mahalagang bagay ang gusto ko pong ipakita sa atin. Bilang pagbibigay parangal sa mga kababaihang binanggit sa mga talatang ito. Una, these women are spiritually transformed. That is a very fact that these women were spiritually transformed. Secondly, that these women are financially generous. And thirdly, these women are faithful believers. Ito ang 3 mahalagang bagay na gusto ko pong matutunan natin. Makita natin, ma-highlight natin sa 2 talata ng verse 2 at verse 3. Look at the verse again. Follow me if you have your Bible up in your cell phone, in your gadget, or you have your hardbound Bible. It's good for you to see. Para hindi lang nyo po kayo nakikinig at makita ninyo mismo't makumbinsi kayo sa mensahe at sa talatang ating pinag-aaralan sa umagang ito. Ang sabi po dito sa verse 2,
matapos po yung last phrase o last sentence ng verse 1, and the 12 were with him, referring to Jesus. Verse 2, and some women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out, and Johanna, the wife of Cusa, the Herod's household manager, and Susanna and others who have provided for them out of their means. Dito po sa mga talatang ito, hindi lamang pong 3 babae. Yan po ang unang-unang dapat natin ma-establish dito. May mga binanggit na other women. Pero dito sa mga other women na ito, ang niloob ng banal na spiritong mailuman natin at makita natin ay 3 individual na mga kababaihan. Bago po sila naglingkod, bago po sila nagsumuporta sa mga alagad ng Panginoon at sa Panginoong Jesucristo muna, ano po ang kanilang dating kalunos-lunos na kalagayan? Ang sabi dito, they are enslaved with infirmities. Some of them were possessed by evil spirit. Binangalanan, ang pinaka nag-stand out dito ay si Mary, Mary Magdalene, na 7 demonyo daw ang umalipin, no, possess o nag-subject sa babaeng ito. Next is Joanna. I personally presume that these people or these ladies mentioned, bagamat sila po ay in-associate na asawa daw ng isang nagtatrabaho sa household ni Herod, ito po'y meron ding spiritual infirmities. Same with Susanna. And same with the others. But before that, sila po ay enslaved. These women received not only physical healing, but spiritual salvation from the ministry of Jesus. Bilang produkto, bilang tugon sa kanilang pagkalaya mula sa karamdaman at sa pagkaalipin ng masamang spiritong umaalipin sa kanila, kagaya po nung prostitute, no? Gaya nga nung ating napag-aralan previously, na-convert na ito. At after na conversion niya, pinamalas niya na lang yung kanyang pasasalamat, kaya binasag niya yung mamahaling pabango at binigay sa Panginoon. In like manner, ganun din po ang dapat kong paunawa sa atin dito. Naglingkod ang mga kababaihang ito, sumuporta ang mga kababaihang ito sa Panginoong Jesucristo right after there was a spiritual transformation in their life. Again, paulit-ulit ko pong binabanggit sa pulpitong ito. At para for the sake sa ating pong mga bisita sa umagang ito at sa ating mga viewers, yung pong tinatawag na biblical signs, miracles, and wonders sa Biblia, ay meron po itong tinatawag na panapanahon sa Biblia. Na hindi po tama na sa anytime na makakita ka ng isang talata ay bubunutin mo ito at dadalhin mo sa panahon natin ngayon. And that's the very problem of our brethren among the Pentecostal and charismatic groups. When they saw a particular chapter, when they saw a particular event, they would easily and quickly apply it in our time. Kaya po, there is what we call healing and revival ministry. There is what they call signs and wonders. Yung pong manifestation of the Holy Spirit. There is some problem about that particular claim sapagkat kung ating titingnan, ang Biblia po ay nagtuturo na ito ay nangyari at naganap sa panapanahon. There is a certain period, era, or epoch na ito'y mga nangyari. Ang unang pangyayari po nito ay sa Lumang Tipan. The series of periods about signs and wonders and miracles is in the time of Joshua and Moses and Joshua.
Hindi po ba sa time ni Moses, napakarami pong mga plagues, marami pong mga signs, may 10 plagues and then meron pong mga crossing of the Red Sea. Bakit po? Maging kay Joshua, bakit po? Kasi during those time, to authenticate the leadership of Moses and Joshua as the leader of Israel. After those time, in the time of Judges, wala na. In the time of the wilderness, hindi masyadong ganong karami. Hindi ganong karampant. Kailan po uling umusbong sa pangalawang pagkakataon? It is on the time of the prophets. Nung magpapasimula ang opisina ng prophets sa pangunguna ni Elijah at ni Elisha, muli pong nagbalik itong mga signs and wonders na ito. Pagkatapos po nito, hindi po lahat ng mga propeta ay may kakayahang mag-perform ng signs and wonders. Bukod tangi nga po itong si Elijah at si Elisha because they are the one who is initiating the office of apostleship. Prophetic office. And the third period ay dito na po natin matatagpuan sa bagong tipan. In the time of Jesus and the Apostle Paul. Kaya nga, doon po sa Acts chapter 9, si Apostol Pedro, bumuhay pa nga ng patay. Babae pa rin eh. Sino po yun? Si Dorcas. Di ba? Si Dorcas na isang lingkod ng iglesia. Napakasipag. Kaya nga nung namatay si Dorcas, iyakan yung iglesia eh. Kasi napakasipag ng babaeng ito. Pero binuhay ni Pedro. Paano nagawa ni Pedro yun? Because it was in the period, it was in the epoch that Peter is authenticating his apostleship. But after Apostle Paul said, I am the last of all, in 1 Corinthians chapter 15 verse 7, Paul is closing the office of apostleship. Yun po ang gusto kong unang-unang ipaliwanag dito. Bakit naganap ang mga himalang ito sa panahon ni Jesus at sa panahon ng mga apostol? Bilang aplikasyon nito at maliwanag na aplikasyon, una sa lahat, dapat nating maunawaan that the devil and his demons are real and present. Totoo po at hindi katang-isip ang dyablo at ang kanyang mga demonyo at ang kanyang mga kampon. Turn your Bibles in Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 1 to 5. In Ephesians chapter 2, verse 1 to 5, mapapansin po natin ang mga pananalitang ito. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Efeso 2, 1 hanggang 5, you were dead in your trespass and sins, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we are all once lived in the passion of our flesh, carrying out the desire of their body and mind, and were done by nature children of wrath, like the rest of mankind. So pansinin po ninyo verse 1 to verse 2, verse 1 to verse 4. Ano ang sinasabi ni Apostol Pablo? Apostle Paul is describing the spiritual condition ng isang taong walang pagkakilala sa Diyos. Dinidescribe ni Apostol Pablo magmula sa unang talata hanggang sa ika-4 na talata ang kondisyon, ang kalagayan ng isang taong walang ugnayan kay Kristo Jesus. Pansinin po nyo. Tingnan nyo po kung para maintindihan nyo at maunawaan nyo. And you could say amen dun sa sinasabi ko sa harapan ng pulpitong ito. Sabi ni Apostol Pablo, patay tayo sa mga kasalanan. Verse 2, lumakad kayo saan? Sa takbuhin ng mundong ito. At ang prinsipe ng kapangyarihan ng mundong ito, ang siyang kumikilos sa kanino? Sa mga anak ng mga disobedience. That is the condition ng buhay ng bawat tao.
Because all of us were in Adam. We are in the line of the first Adam. Ang unang Adan na nahulog sa kasalanan at ang lahat ay ibinilang na makasalanan. Ano pong sabi po dito sa verse 3? Tayo daw po ay namumuhay sa ating mga laman, sa desire ng ating body, sa desire ng ating isip. We are nature children of wrath and the rest of mankind. Nilahat po. The rest of mankind. Pag sinabing rest of mankind, magmula sa pinakamatanda hanggang sa pinakapaslit. Nais kong ipabatid maging sa mga batang narito, kahit you are 5 years old or 7 years old, maaaring hindi mo pa nauunawaan. Ikaw ay nagmana ng kasalanan. At habang lumalaki ka, nade-develop at nade-demonstrate mo ang kasalanan yan. But look at verse 4. But God being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even we were dead in trespasses, made us alive together in Christ. By grace you have been saved through faith. Totoong demonyo, totoong kang ang dyablo, we must be aware of his work. In fact, ang number one work at gawain ng demonyo is deception. Deception and false teaching. Hindi ba yan ang dahilan kung bakit nahulog ang ating unang magulang sa halaman ng Eden? Twinis niya yung salita ng Diyos. He deceived Eve. He twists the teaching. Turn your Bibles in 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians 11 verse 14. 2 Corinthians chapter 12 verse 14. Chapter 11 verse 14. 11:14 of 2 Corinthians. Ang sabi rito ni Apostle Pablo, and no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Ano pa? 1 Timothy chapter 4 verse 1. Please turn your Bibles in 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit expressly says that in the later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirit and teaching of demons, through the insincerity of liars whose conscience are seared. Look at verse 2. Look at verse 1. Sa huling mga panahon, marami daw po ang tatalikod sa pananampalataya at mahahalina. Maaakit sila. Saan? Sa mga deceitful spirit and teaching of demons. Kaya nga, dapat nating pagdudahan yung mga quote-unquote miracles and signs and wonders sa panahon natin ngayon. Dahil kayang-kaya itong i-counterfeit ng kaaway. Kayang-kaya itong i-counterfeit ng dyablo to deceive us and to take us away from the truth. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. The coming of the lawless one is by the activity of Satan with all power and false signs and wonders. If people are using, if religious organization is using this supernatural activity to draw people in their events, beware of 2 Thessalonians 2:9.
These signs and wonders is a deception. It brings false teaching. What does the Bible says? Dapat ba tayong matakot? Dapat ba tayong magkulong na sa ating mga tahanan? No. Bagamat totoo ang dyablo at ang kanyang mga kampon, anong sabi ni John? James. Turn your Bibles in James. James chapter 4 verse 7. In James chapter 4 verse 7, ang sabi dito ni Apostol Santiago, by the way, James is the half-brother of Jesus Christ. Look at verse 7 of James chapter 4 verse 7. Ang sabi niya rito, ang payo niya, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Hindi dapat matakot tayong mga Kristiyano. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, tunay kang nagsuko ng buhay mo kay Kristo at tumalikod sa iyong kasalanan at nagtiwala ka sa ginawa ni Kristo. At kung ikaw ay nagpapasakop at lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon at lumalakad ka sa Kanyang salita, yun ay pagpapasakop. At kapag ikay nagpasakop, you can resist temptation. You can resist temptation. Not only temptation, the devil himself. And what does the Bible says? He will flee from you. Hindi mo kailangang bugawin, ipanalangin siyang i-cast out. Siguraduhin mo muna na ikaw ay kaugnay kay Kristo. Siguraduhin mo ikay ba'y tumanggap ka na ba ng mensahe ng kaharian ng Diyos? Dumating na ba sa iyo ang pagsisisit pananampalataya? Paano ka susundin ng dyablo kung nasa kampon ka niya? Kung hindi ka pa inilipat mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Yan ang isang bagay na dapat mong self-reflection. That these women na binanggit, si Mary Magdalene, 7 pa nga eh. Pero they were spiritually transformed. They were healed from this evil spirit. They were healed from their infirmities by the virtue of their union with Christ. Secondly, these women are not only spiritually transformed, but secondly, verse 3 says, these women are financially generous. As we go back to Luke 8, verse 3. Johanna, the wife of Cusa, Herod's household manager, and Susanna, and many others who provided for them out of their means. Hindi lang si Susanna, hindi lang si Joanna, hindi lang si Mary Magdalene, other women na hindi pinangalanan. Ito'y speculation ko lang. Baka yung mga kababaihang binati ni Apostol Pablo sa Romans chapter 16. Posible. Dito natin makikita na ang mga kababaihan, they are so generous in the financial funding in the ministry of the Lord Jesus Christ. Ever since, even in the Old Testament, this principle of financial funding ay prinsipyo ng itinuturo ng Biblia maging sa Lumang Tipan. Hindi po babagsak yung pangangailangan ng gawain ng Diyos sa langit. Remember sa utos niya sa 12 tribo? The 11 tribes, inutusan niya yung tithing system, that you will allot a certain percentage para matustusan ang pangangailangan ng templo at maging ng mga manggagawa sa templo. Tanging si Levi lamang, the tribe of Levi, ang hindi binigyan ng lupa. Di ba nung dinivide yung lupa sa Kainaan?
11 portions ang dinivide. Yung pang-12, si Levi, wala siyang portion dun sapagkat ang trabaho ng pamilya ni Levi ay para pangasiwaan ang gawain ng Diyos at ang templo. Kung wala silang lupang aanihin, wala silang lupang sasakahan, paano sila mabubuhay at ang kanilang pamilya? Ang magtutustos ay ang 11 pamilya. Tribo at lipi. In the time of Nehemiah, where does the funds came from? From a Gentile king. From the king of Persia, nagsolicit siya ng mga troso para maitayo ang walls of Jerusalem. Maging sa panahon ng Panginoon sa Kristo at mga alagad, di ba, kung matatandaan ninyo, yung ang comparison natin ng Simon the leper at saka Simon the Pharisee nung pagbibigay ng sinful woman ng pabango. Kwinenta kagad ni Judas. Ang mahal niyan, 1 taong sahod yan. Sana ibinigay na lang sa mga dukha. Pinagbilit, ibinigay na lang sa mga dukha. Dahil siya ang treasurer. Pero ano sabi ni Marcos doon? Hindi dahil siya concern siya sa mga dukha, dahil siya ay magnanakaw. Nangungupit siya sa pondo ng mga alagad. In John chapter 4, ano makikita natin dyan? Nakipag-usap si Jesus saan? Sa Samaritan woman, tanghaling tapat. Nasaan ang mga alagad ng Panginoon? Bumibili ng pagkain nila sa bayan. Anong gagamiting pambili? Again, the funding of the ministry of Jesus. Here we find in this text that these supportive women are financially generous. They gave out of their own means. They are giving sacrificially. With their generosity, they were able to sustain the ministry and the mission of the disciples. They gave the provision for the mission work. Hindi po katakataka, pagdating kay Apostol Pablo, isinabatas ni Apostol Pablo. What do I mean isinabatas? Ginawa niyang utos. Turn your Bibles in 1 Timothy. 1 Timothy, chapter 6, verse 17 to verse 19. Si Apostol Pablo bilang apostol, anong sabi niya? 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on uncertainty of riches, but on God, who richly provide us with everything to enjoy. They are to look good, to be rich in good works, to be generous, to be ready to share, thus storing treasures for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Yan po yung sinasabi kong isinabatas ni Apostol Pablo. Sinasabi ni Apostol Pablo, kayong mga able na mga mananampalataya, kayong mga rich and you are able to provide not only for your family, but you have also provide an opportunity for others. Huwag ninyong panghawakan ang inyong pangkasalukuyang kayamanan. Huwag kayong maging palalo. Huwag kayong magpayabang. Huwag niyong asahan ang mga bagay na yan. Sapagkat at any moment, pwedeng kunin ng Diyos yan. But rather provide, be good, and to be rich in good works. Verse 18, to be generous and to share, ready to share. So dito natin makikita na ina-apply lang ng mga kababaihang ito. At pagdating kay Apostol Pablo ay naging isang utos. Thirdly and finally, hindi lamang natin makikita mga kababaihang ito na they were spiritually transformed, that these women are not just financially generous, but thirdly and lastly, these women are faithful believers.
bakit ko po sinabing they are faithful believers? Look at Matthew chapter 8. Chapter 28. Matthew 28. In Matthew 28, ano pong sabi rito? Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary, Magdalene, and other Mary went to see the tomb. Sino ang mga nauna upang maghanda ng pabango sa katawan ng ating Panginoong Kristo nung tuwing mamatay at ilibing? Mga babae pa rin. Ang mga kababaihan, hindi lang sila sumuporta at tumulong sa ministeryo ng Panginoong Kristo, hindi lamang during, hindi lamang before, during, pati after. They were there. These women are the one who are weeping in the time that Jesus was carrying the cross from Jerusalem to Golgotha. Pero nasaan mga lalaking alagad? Nasaan sila? Hindi ba nung magkahulihan pa lang ng Thursday night, wala na? Ang tangi na lang susunod-sunod ay in a distance, si Pedro. Nung na-recognize siya, 3 beses pa niyang kinatswa. Dininay. Where are the 12 disciples when Jesus was under trial? Where are the 12 men disciples when Jesus was carrying the cross? Where are the 12 men disciples when Jesus was hung on the cross? When was the 12 disciples? When he was resurrected. It was the women who told Peter and the rest of the apostles. These women are faithful believers and followers of Christ. These women are the one who sold Jesus for 30 pieces of silver, but rather a man named Judas. These women were present during the suffering of Christ of the cross. On the Easter Sunday, sino ang una nakaalam ng resurrection? Women. What are the lessons, mga kapatid? Let me offer several lessons to observe. First and foremost, we are equally receiving salvation blessings. Both male and female, man and woman, young and old, kung ikaw ay magsisisi at tatalikod sa iyong kasalanan at titingin at magtitiwala sa ginawa ni Kristo, sa mata ng Diyos, pagdating sa usapin ng kaligtasan, pantay-pantay tayo. Galatians chapter 3, verse 28. Turn your Bibles in Galatians chapter 3, verse 28. Galatians chapter 3, verse 28. Ano po sabi ni Apostol Pablo dito? Ang sabi ni Apostol Pablo in verse 28, or simulan natin sa verse 27. For as many of you were baptized into Christ, have put on Christ. Verse 28. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. Verse 29. And if you are in Christ, then you are Abraham's offspring, heirs to his promise. Ang context po nito, mga kapatid, ay yung magiging kalagayan ng sino mang tao kapag siya ay nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Lahat ng spiritual blessing, pantay-pantay tayo. Hindi po ito tumutukoy sa tungkulin. Hindi po tinatanggal na rito yung gender equality or whatsoever, or yung position. Ang tinutukoy lang po sa talatang ito ay yung pong pakinabang ng sino mang tao, lalaki man o babae, Hudyo man o Grego, alipin man o malaya. We all receive the spiritual wealth as a believer because Jesus is our priceless treasure. Jesus redeemed us from sin and death.
Jesus will love us unconditionally even we fall. Jesus will give us eternal life and hope that never fades. And that is what all will receive salvation blessings. Bilang hamon, what is your priceless treasure? At this very moment, ano ang kasiguruhan mo? Ang kayamanan mo, ang ari-arian mo, ang possession mo, ang relasyon mo? Lahat yan, sa isang iglap maaaring bawiin ng Diyos. Look at the life of Job. If you don't know the life of Job, you read the first 2 chapters of the book of Job, and you will see the struggle, the dark providence na dinaanan ni Job sa kanyang buhay. Sa loob ng isang iglap, wipe out ang kanyang material possession. Wipe out ang kanyang mga anak. Ano ang nagbibigay sa iyo ng kasiyahan? Material na bagay? Relasyong panglupa? Kaibigan, si Kristo nawa ang maging source ng iyong kapayapaan. Maging source ng iyong security. Hindi lamang sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. Second lesson, hindi lamang po all are equally receive salvation blessing, but secondly, let's give proper honor and recognition to our women in our churches. We have a saying, give credit where credit is due. Parangalan mo, tingnan natin, i-appreciate natin. Remember in Romans 16, yung mensahe natin nung July 27? Binati ni Apostol Pablo ang 20 women dun sa chapter 16. 10 lalaki lang yung binati niya. Masigit na doble ang binati niya sa mga kababaihan. Dito pinakita ni Apostol Pablo na nirecognize niya, inacknowledge niya ang ministeryo ng mga kababaihan. At kung titingnan natin mga kapatid, ang ratio sa ating kapanahunan ngayon, ito yung sabi sa akin, nakita ko sa research ko, this is a statistic of today, of year 2025. A global ratio of 2025 between male to female ratio, 101.7 males, samantalang 100 females. Ang males daw sa buong mundo is 50.27 for in the world's population, which is equal to 4.14 billion. Mas marami ang mga lalaki sa mundo. Ito po yung statistics na ito. Ang babae, 4.09 billion, which comprises 49.27 of the whole population of the world. So technically, sa buong mundo, mas marami ang lalaki. Lamang siya ng halos 1% sa mga babae. 50.27 ang lalaki, 49.27 ang babae. So lamang ang lalaki, 1 point sa buong mundo. But in the realm of the local church, look at now, right now, here, sa ating kongregasyon. In the realm of the local church, women are more than men. Ano ang sinasabi ng statistics na ito? Sinasabi ng statistics, saan mang iglesia ka pumasok, mas marami ang babae kaysa sa lalaking miyembro, o mas maraming babae ang attender kaysa mga lalaking miyembro. Bakit? Ito'y patunay that women are spiritually receptive in the teaching, and most likely they are more to be saved and converted than men. And that's the reason why. Mas maraming mga miyembro na babae sa local church. At mas maraming babae ang naglilingkod sa local church. And third and final lessons,
women must recognize the biblical ministry in the church. Christian women can serve God faithfully, just like men in the scriptural mandate. However, it should be in the bounds of Scripture. Turn your Bibles in Titus. Titus chapter 2. Titus chapter 2, verse 1 and 2. O simulan po natin, verse 1 and 5. Titus chapter 2, verse 1 to 5. But as for you, teach what's according to sound doctrine. Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, stout in the faith, love, and in steadfastness. Verse 3, older women likewise are to be reverent in their behavior, not slanderer, and slave too much wine. They are to teach what is good, and to train young women to love their husband and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their husband, that the word of God may not be reviled. Dito pinapakita, mga kapatid, na ang isang babaeng Kristiyano, sa mata ng unbelieving society, you could be teachers. You could be engaged in teaching ministry. Here we find women, older women will teach younger women. Even children, even youth. And that's the reason why sa ating mga Sunday school ministry, sa ating DBBS, mas marami ang nagbo-volunteers na mga kababaihan. In fact, kayong mga babae, pwede kayong magturo sa mga lalaki, but not in the context of church assembly. Look at Acts. Turn your Bibles in Acts. Acts chapter 18. Acts chapter 18, verse 26. Simulan po natin sa verse 24. Acts 18, verse 24. And now, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was an eloquent man, competent in Scripture. He had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. Verse 26, ito na. He began to speak boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. Yung mag-asawa, si Priscilla at si Aquila, tinuruan ng isang eloquent, well-learned man. Walang masamang mga kababaihang magturo, but not in the context of a church assembly, but not in the context of a church gathering. In your individual, in your formal fellowships, in your auxiliary groups, women ought to exercise the ministry of teaching. May these three things, mga kapatid, ang magbago, mag-shape ng ating iglesia. Patuloy, naway patuloy na yumabong ang paglilingkod ng mga kababaihan sa iglesia. Ganun pa man, siguraduhin mo bago ka naglilingkod, meron kang tunay na ugnayan sa Panginoong Hesukristo. Dumating sa iyo ang pagsisisi at pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tunay nga ang ministeryo ay nangangailangan ng suporta. And we may be like Mary, Joanna, and Susanna, who were healed, faithful, and generous, and supporting the ministry of the church for the expansion of the kingdom of God. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, naway patuloy kang tumawag ng mga kababaihan sa aming kalagitnaan. Mga kababaihan na sila'y tunay na binago mo, iniligtas mo, at naway isukli nila ang kanilang paglilingkod sa mga abot ng kanilang makakaya.
bilang pasasalamat sa iyong pagliligtas sa kanila. Narito ang mga kababaihan, si Maria Magdalena, si Susana, si Joanna, at marami pang mga kababaihan. Sila'y sumuporta sa ministeryo ng Panginoong Jesucristo at ng mga alagad. Tunay nga, Panginoong, hindi matatawaran ang kakayahan, ang mga kaloob na ipinagkaloob mo at ibinigay at iginawad sa mga kababaihang ito. Hamunin mo, O Diyos, ang bawat Kristiyanong mga kababaihan na sila'y magtiwala sa iyo at magsuko na yung buhay at maglingkod sa iglesia. Sa iyong papurit at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. At salamat, Pastor, sa pagbabahagi nito sa amin. Ito ay isang hamon para sa mga kababaihan at maging hamon din lalo na sa mga kalalakihan. Nakita natin na marami ang naglingkod sa Panginoon, sa mga kababaihan, at sana ito ay isang eye-opener sa atin. Sabi ng Korinto sa atin, bilang paalala din, so whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. So ito yung batayan ng ating paglilingkod, lalaki man o babae, bata o matanda, lahat ay ginagawa natin sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Karoon tayo ng katahimikan bilang refleksyon sa ating napakinggan ngayong umaga. Ang ating closing hymn ay pinamagatang Take My Life and Let It Be. Isang himno na pamilyar sa atin. Ito ay sinulat ni Frances Ridley Havergal. Incidentally, isa siyang kababaihan. Isa rin siyang babae na nagsimula ang kanyang paglilingkod sa Panginoon, ang kanyang ialay, ang kanyang buhay. Una sa misyon at pangalawa, maging ang kanyang, dahil meron siyang taglay na magandang boses, ay bilang isang mang-aawit. Kaya nga nabanggit niya sa kanyang sinulat na hymn, Take my voice and let me sing, always only for my King. And then, ang isang interesting dito, sinabi niya dito na take my silver and my gold, kanyang possessions, not a mite would I withhold. Ito ay literal daw, dahil meron siyang mga alahas na sadyang binigay niya para ma-convert into money at ang pera na to ay magamit para sa mas malaking mission work. Literal talagang silver and gold yung kanyang possession. So, as we sing this hymn, may we be reminded na ang lahat ng nasa atin, even yung ating napakinggan, ay paalala sa atin na, lalo na sa isang tunay na naligtas, na ibigay mo ang, it is worth giving our life in service sa ating Panginoon. Tayo po'y tumayo, awitin natin ito. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my hand and let
silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my intellect and use every part as thou shalt choose, every part as thou shalt choose. Take my will and make it thine, it shall be no longer mine. Take my heart, it is thine own, it shall be thy royal throne, it shall be thy royal throne. Take my love, my Lord, I pour at thy feet its treasured store. Take myself and I will be ever only all for thee, ever only all for thee. Let us remain standing to sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo Jesus na kanyang pinatunayan sa krus ng Kalbaryo upang ating kaligtasan ng sino mang tao, lalaki man o babae, bata man o matanda. At nawa ang mensahe ng banal na, ang mensaheng umagang ito na babaunin natin sa paglabas natin sa gusaling ito, na tayo'y susumbatan, tuturuan ng banal na Espiritu ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y maupo sandali para sa ilang mga pagbati at announcement. Yan. By the way, para po sa aming mga viewers,